Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin ng good afternoon. Hindi natin alam kung dahil December na o dahil masama ang panahon kaya makulimlim at madilim na. Pero kahit na ganyan ang panahon, December 1 ngayon. Unang araw sa huling buwan ng taong 2024. Unang linggo ng Adbyento. Bagong simula ng kalendaryo ng ating simbahan o liturgical calendar. Kaya bago pa mag-January 1, pwede nating batiin ngayon ang bawat isa ng Happy New Year. Batiin nga katabi natin, Happy New Year. Kasi bagong taon na ng kalendaryo ng simbahan natin o yung liturgical calendar. At ang unang bahagi ng bagong liturgical calendar ay ang panahon ng Adbyento o Advent. Ano ibig sabihin ng Advent? Mula sa salitang Latin, Adventus, pagdating o coming. At kapag may darating, ang Adbyento ay panahon ng paghihintay at paghahanda. Kaya nakikita ho ninyo na siguro sa simbahan din natin, sa inyong mga bahay, unti-unti nang naghahanda, may mga nilalabas ng magagandang bagay, may mga tinatapon ng kalat, may mga hinahanap nyo na yung mga dating niregalo sa inyo na pwede nyong ipangregalo ulit ngayong Pasko. So naghahanda tayo. Paano ba natin isa-celebrate ang Pasko? Ang mga bata kanina, meron silang maagang pamasko, Christmas party sa ating bisita. Ang traffic nung Biyernes ng gabi, Payday Friday. At may mga nag-Christmas party na rin, kahit wala pang December. Panahon ng paghihintay at paghahanda. Nasindihan na po natin ang kandila ng ating korona ng Adbyento o Advent wreath. 4 na kandila, simbolo ng 4 na linggo ng Adbyento. At bawat kandila na yan ay may tema. Pag-asa, kapayapaan, kagalakan, pag-ibig. Nasindihan na ang unang kandila. 2 ho ang kulay ng Adbyento natin, violet at pink. Hindi dahil naubusan na lang violet kaya naging pink. Meron hong ibig sabihin ng pink. Kagalakan. At anong kulay ng violet? Kailan natin sinusuot na may mga pari ang violet bukod sa patay? Kailan pa sinusuot ng pari? Sa pagpapakumpisal. Sapagkat bukod sa Advent Recollection sa darating na Sabado, December 7, meron pang isang mahalagang sangkap ang Adbyento. At ano po yun? Kumpisalang bayan. Huwag kalilimutan, December 13, Biyernes ng gabi, kumpisalang bayan dito sa atin. Di ba, bago mo ikabit ang mga bagong kortina, bago mo ilabas ang mga bago mong gamit, naglilinis ka muna. Ganon din ang gagawin natin. Bago magpasko, maglilinis tayo hindi lang ng bahay. Lilinisin din natin ang laman ng isip natin. Baka puro kasinungalingan pa rin. Linisin natin ang laman ng kalooban at puso natin. Baka puro inggit, paghihiganti, kayabangan, kalungkutan. Maglilinis tayo. At yung spiritual cleansing ay yung pangungumpisal. Sa ganyang paraan natin, sisimulan ang paghahanda sa nalalapit na Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Mga kapatid, alam niyo ang Adbyento ay hindi lang tungkol sa paghahanda nating ipagdiwang ang Pasko ng pagsilang. Ang Pasko ng pagsilang ay ang tinatawag nating the first coming of man. Nagbigay ako ng recollection kahapon sa Pasay. Tinanong ko, kailan ang unang pagdating? Kayo po, tatanungin ko po kayo, kailan natin pinagdiriwang ang unang pagdating ng Panginoon? December 25. Pasko ng pagsilang. Yun ang first coming.
Taon-taon natin yung pinagdiriwang. Alam natin, December 25. Pero, hindi lang tayo naghahanda sa Pasko ng pagsilang. Isa pang pinaghahandaan natin araw-araw, hindi lang pag-December, ay ang kanyang muling pagbabalik. Second coming. At kailan daw po ang kanyang second coming? Sinong nakakaalam? Ang sumagot niyan, talagang tatakbuhan namin. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam kung kailan ang kanyang muling pagbabalik. Kaya ano ang sabi ng mga kasulatan? Lagi kayong maging handa. Sapagkat hindi natin alam ang kanyang muling pagbabalik. At pag siya ang bumalik, anong sabi ng kasulatan? Hahatulan ang mundo. Kaya yung mga narinig sa Ebanghelyo ngayon, mawawalan ng liwanag ang araw, babagsak ang mga bituin, magkakaroon ng kaguluhan sa mundo. Mawawasak ang lahat. Hindi lang yun ang ating tinitignan. Ang gusto ng Panginoon, huwag nyo lang isipin na may magwawakas. Kaya nga, ano ang unang kandila ng Adbyento? Pag-asa. Anong sinasabi? Sa bawat pagwawakas, merong pagsisimula. At pag natapos ang paghahatol ng Diyos, magsisimula ang bagong langit at lupa. Ito ang magandang tanong. Ito ang binibigay ng Adbyento. Sa tingin mo, sa bagong langit at lupa, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kaya nga, ano ang sabi ng unang pagbasa natin? Sa pagsisindi ng kandila ng pag-asa, binabalikan natin kung paano umasa, naniwala ang bayan ng Diyos sa kanyang pangako. Ano ang pangako ng Diyos? Pagkatapos magkasala ang tao, hindi naman sumuko ang Diyos. Kapag ang tao, ang isang bagay ay mahalaga at may halaga sa iyo, hindi mo basta binibitawan. Hindi mo basta inaayawan. Hindi mo basta tinatapon. Kaya ilan sa atin dito, tanungin ko po kayo, kayo ba ay meron pang mga damit na luma na, kupas na, may butas na, pero lagi mo pa rin ginagamit? Sabi ng asawa mo, ang dami kong binigay sa'yo, yan ang gamit ginagamit. Basta. Sabi ng nanay mo, di ba anak, marami kang damit? Bakit yan ang ginagamit mo? Basta. Hindi kagad sumuko ang Diyos nang magkasala ang tao. Siya ay nangako. At ano ang pangako ng Diyos? Ginawang pelikula pa ito at ginawang kanta. Ikaw ay magiging aking muli. You will be mine again. The promise of hope. Ang pangako ng pag-asa. Kaya ngayong Adbyento, huwag na tayong dumagdag sa mga taong nawawala na ng pag-asa. Huwag mo masyadong gawing telenovela, teleserye at madrama ang buhay mo. Tulungan mo yung sarili mo. Palakasin mo yung pag-asa sa buhay mo. Hindi ka pa tapos. Inaayos ka araw-araw ng Diyos. Dahil may plano pa ang Diyos. Amen? Ito ang unang hingin natin ngayong Adbyento. Mas tignan natin ang kapangyarihan at kabutihan ng isang Diyos na kayang pagalingin ang sakit mo, na kayang patawarin ang kasalanan mo, na kayang ibigay ang mabuti at dapat para sa iyo. At tulad ng utos ni Pablo sa mga taga-Tesalonica sa ikalawang pagbasa, meron pa siyang pakiusap, patibayin ninyo, palaguin ninyo ang pag-ibig sa isa't isa. Hindi lang ikaw. Huwag mo lang palakasin ang pag-asa mo. Sana huwag kang maging dahilan ng kawalan ng pag-asa at pananalig ng ibang tao. Ito ang hiwaga at biyaya ng Pasko sa mundo. Pagmasdan ninyo, pansinin ninyo, pag magpapasko, bumabait ang mga tao. Bumabait. Hello po. Kamusta po?
Andito lang ako, size 9. Favorite color ko nga pala. Tutulungan na kita. Bumabait ang mga tao. Yes, dapat tayong mag-ingat sa mga nagkalat pa rin kawatan at sumasalisi. Pero huwag mong pipigilan ang sarili mo sa binabalak at gusto mong gawing kabutihan. This Christmas, bring hope. Be the hope this Christmas. Kaya nga, magandang panimula ang Adbyento sa bagong kalendaryo ng simbahan. Pagdating ng bagong simula ng langit at lupa. Sabi ni Jesus, huwag mo lang tignan, huwag mo lang pakinggan ang mangyayaring pagtatapos sa mundo. Huwag kang masisiraan ng loob. Huwag kang panghihinaan ng loob sa mga hindi magandang pangyayari dahil may magsisimula sa bawat pagwawakas. Mas tignan natin ang pagdating ni Kristo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, liwanag ng pag-asa. Tanggapin natin ang unang handog, ang unang regalo ng Adbyento sa tao. Pag-asa. Ihanda natin ang ating sarili araw-araw, hindi lamang sa anupang pagsubok at problemang ibibigay ng mundo, kundi lagi kang maging handa sa mas marami pang pagkakataon at biyayang ibibigay ng Diyos para sa iyo. Halina, liwanag ng pag-asa. Amen. Tumayo po tayong lahat at